another concerned video po. Ang sabi niya is, "Hello Ate Ting, sana ma-discuss sa vlog about emotional affair. Ano ang mga signs?" Sabi kasi ng partner ko, friends lang daw sila nung coworker niya, pero lagi silang nag-a-update sa isa't isa. Okay, first is, ano ba muna ang emotional affair? Ang emotional affair ay isang intense, secret relationship na pwedeng makapagpahina sa iyong primary relationship. Ang emotional affair, generally involve ito doon sa unacknowledged sexual attraction. Meaning, akala mo hindi ka attractive sa kanya sexually. In denial ka pa. However, ang emotional affair, kahit na hindi ito nagli-lead sa sex, still captivating and nakaka-addict. Dahil pwedeng mag-ignite yung love, desire, and validation. Dahil hindi sa'yo na ibibigay ito nung primary relationship mo. Physical affair, may nangyari na, nakipagtali ka na. Ang emotional affair, possible na wala pa, papunta ka pa lang, pero na-violate nyo na yung trust dito. Sometimes, the greatest betrayal happens without touching. Ano ba yung mga posibleng signs na nakikita mo kapag yung sinasabing so-called friends ng partner mo meron ng emotional affair? Number 1 dyan, napapansin mo na masyado na kayong masikreto doon sa closeness sa friend niya. Ang secrecy or paglilihim ay isa sa principle yan ng infidelity. Affair na laging nasa shadow ng primary relationship. To the point na inililihim mo kung gaano nakalalim yung friendship ninyo doon sa primary relationship mo. For example, may mga palihim kayong lakad, may mga transaction kayo na nagugulat ka na lang kasi hindi naman niya alam yun, tapos mabubulaga ka na lang, magkasama pala sila. Kahit na alam ng partner mo na kaibigan mo siya, pero kung marami kang itinatago sa partner mo between your friend kuno, is still red flag yan. May mga escape or meron kayong private world nung iyong friend ko, no? Or nung friend niya. Then, nakikita mo meron siyang fuel ng excitement tuwing nababanggit niya yung name or tuwing magkasama sila or tuwing magkikita sila nung friend na yon. Dahil sinesekreto mo sa kanya ang maraming bagay between you and your friends, of course, kakambal nun is pagsisinungaling. Number 2, dinidiscuss mo yung relationship issue mo doon sa friend mo rather doon sa partner mo. Emotional boundaries are crossed kapag isinishare mo doon sa friend mo yung inyong mga intimate issue or mga negative feelings doon sa friend mo kesa doon sa partner mo. Kung palagi kang nagko-complain doon sa primary relationship mo, siguro it's time na tanungin mo yung sarili mo, bakit hindi doon sa partner mo directly ka makipag-usap at mag-complain doon? Dahil kayo ang makakasolve ng problema, hindi naman yung friend mo. Hindi magandang i-discuss mo yung relationship problem mo doon sa taong alam mong attracted ka. Another thing, you have a little energy left over for your partner, meaning nawawalan ka na ng gana doon sa primary relationship mo, doon sa partner mo. So, very threatening na yan na pwede ka nang magkaroon anytime ng sexual affair or physical affair doon sa ka-emotional affair mo. Last one, posibleng ikaw to or posibleng yung partner mo. Meron kayong sexual chemistry between the two of you. Yung tipong idadahilan mo na hindi naman kami nag-sex, wala namang nangyari sa amin, nahawakan ko lang ang kamay niya or nag-kiss lang kami, yung ganyang mga alibi. So, kapag ganito na yung nararamdaman mo dun sa ka-friend mo, very powerful ito. Para ka nang nakipag-actual lovemaking dito. Natural yan guys, sa atin, na ma-attract tayo sa opposite natin or sa ibang tao kahit na we are happily married. But, kapag naramdaman mo ito, na-recognize mo ito na may attraction ka dito sa ibang tao na to, it's very important to listen to that signal. Kailangan mo mag-establish agad ng appropriate boundaries doon sa taong kung saan na-attract ka. Otherwise, yung unspoken desire mo, yung desire mo na hindi mo ma-express, pwedeng mag-lead yan ng hindi maganda doon sa primary relationship mo or doon sa current partner mo. For example, nagiging sweet kayo sa isa't isa or touching differently when you're alone, naglalambingan kayo, nagyayakapan kayo kapag kayong dalawa lang, kahit na hindi ka nakikipagtalik sa kanya, kahit na walang nangyayari sa inyo.
kinukross nyo na yung boundaries kapag hinayaan mo itong mangyari sa'yo. Tapos, yung tipong pag-uusapan nyo pa kung hindi ka lang taken, kung wala ka lang boyfriend or girlfriend, kung hindi ka lang married, maaring tayo na ngayon at masaya yung relasyon natin ngayon. Yung mga ganon. Kahit nababiruan lang, kahit na in-entertain mo lang, the thoughts of forbidden fruits is way para mag-inflame yung chemistry ninyong dalawa, ikaw at nung other person. Sa kahit anong relationship, guys, may dalawang importante dyan. Yung trust na hindi dapat ma-break, and yung boundaries na hindi dapat makross. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakatulong ang mga tips na napag-usapan natin ngayon. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin yung matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!